Noong una ko pumutok itong issue na to nung March 2025, ang una ho nilang sinasabi ay na-detain si FL Lisa sa US. Si FL Lisa daw ay suspect sa pagkamatay ni Paolo Tantoco. Parang ngayon, binabaliktad na nila. Sinasabi nila ngayon, hindi na importante kung kailan umuwi si FL Lisa. Irrelevant daw yun. Paano ho magiging irrelevant yun? Yung pag-uwi niya ang magsasabi kung siya ba talaga ay na-detain o hindi. Alam niyo mga kababayan, para sa akin lang naman, hindi kasi national issue dapat ito. This is the death of a private citizen. At meron ng mga pribadong citizens din na nagluluksa. At sila ho ay iniisip kung paano sila kung paano nila malalampasan ang kanilang pinagdadaanan maliban sa kanilang pagkalungkot sa pagkamatay ng kanilang minamahal sa buhay. Nandiyan din kasi yung epekto ng kung paano siya binawian ng buhay. Alam naman natin kung paano siya namatay. Sobrang walang puso o walang humanity yung mga taong katulad ni Bobby Tiglao at yung mga kasama nila dyan sa partido ng DDS na para lamang makapolitika ay gagamitin nila ang mga sakanang ganito para lamang makaisa sa politika. Hindi kaya itong utos ng kanyang nire-representa? Hindi natin alam. Pero at this point mga kababayan, mukhang nilaglag na rin si Bobby Tiglao ng kanyang mga kasama. Kasi siya na lang Siya na lang yung nagtatanggol sa sarili niya, guys. Aasan yung mga kasama niya. Ganun talaga pag makapili ka Pinili mo yan Papakita ko muna sa inyo yung komento ng isang kaibigan niya, si Ado Paglinawan. Kilala naman natin to. Isa sa mga makapili. Sabi niya, I praise the patriotic courage of former Ambassador Rigoberto Tiglao to challenge the highest echelons of our society towards transparency and accountability. Tigas ng mukha mo, Ado, tapos anti-impeachment ka. Transparency and accountability. For what? Buti sana kung merong corruption, di ba? Or ginagamit na dummy yung mga activities ni FL Lisa Marcos para gawing, yung parang ginagawa ni Sara. Di ba? Na ginagawang dami, kunyari may activity pero totoo wala. Mga ghost projects, etc. Buti kung ganun wala naman Buti pa kasi FL Lisa nagre-report ng mga aktibidad niya. Si Sara Duterte, biyahe ng biyahe, walang report. Meron kasi siyang sinabi na irrelevant. Irrelevant daw. Ayan, yung date. Noong una ko pumutok itong issue na to nung March 2025. Ang una ho nilang sinasabi ay na-detain si FL Lisa sa US. Si FL Lisa daw ay suspect sa pagkamatay ni Paolo Tantoco. Parang ngayon, binabaliktad na nila. Sinasabi nila ngayon, hindi na importante kung kailan umuwi si FL Lisa. Irrelevant daw yun. Paano ho magiging irrelevant yun? Yung pag-uwi niya ang magsasabi kung siya ba talaga ay na-detain o hindi. Kasi, maski si Bobby Tiglao mismo, ipinost din ito. Somebody has the names. Yikes! Gumanon si Bobby Tiglao. May mga pangalan daw na mga kukwestiyonin. Eto yun, binura naman nilang lahat. Tapos, nakasulat dito sa ilalim, travel restrictions have been requested through the California Office of the Attorney General for the above individuals, andito sa taas, as precautionary measures until further clarification can be made regarding the events leading to Mr. Tantoco's death. Mga kababayan, basta ngayon, at this point, pag galing kay Tiglao, fake news. Pero, assuming na totoo, sabihin natin ganun, kahit hindi tayo naniniwala. Nakasulat sa ilalim, nag-issue ng travel restrictions o nag-request ng travel restrictions sa California Attorney General. So, paano nakauwi si FL Lisa? Kung dinetain siya dun. March 10, nasa Pilipinas na siya. Kailan na-report yung pagkamatay ni Paolo Tantoco? March 8. 2 days. Ibig sabihin, March 9, pabiyahe na siya ng Pilipinas. Ibig sabihin, hindi umubra yung kanyang travel restriction?
suspect siya tapos pinauwi. Imposible. Hindi mangyayari yun. Hindi naman covered ng diplomatic immunity ang First Lady. Pinapalabas nila na merong bracelet, di ba? Yung pang house arrest. Oo. Tanga-tanga nila, hindi naman umaabot ng Pilipinas yun. Bobo. So why is it irrelevant? Hindi siya irrelevant. It's very relevant. Isa yon sa mga papatunay na fake news kayo dyan, Ado. Fake news kayo. Kasi kung si FL ay nakadetain sa Amerika, hindi siya makakauwi ng March 10. Dahil kailangan ng 48 hours. Allowed po ang kapulisan sa Amerika na i-detain ka for 48 hours for investigations. Tapos bayaran daw lahat ni FL? Lahat? Buong pulisya? Buong Beverly Hills Police Department? Buong gobyerno ng Amerika? What the hell? Diba? Pag DDS ka talaga, nagiging tanga ka eh. Pero tutukan natin etong article ni Bobby Tiglao. Tinry pa niya isalba yung sarili niya eh. Oh. Dapat nanahimik ka na lang, Bobby Tiglao, kasi napahiya ka ni. Di ba? Pwede naman mag-print ng retraction. Diba? I sincerely apologize for the Filipinos for spreading a false document. I was unknowingly presented this false document. And tanggapin mo yung repercussions, di ba? Buntot mo nga, hila mo. Ito ngayon ang sinasabi ni Bobby Tiglao. Cover up. Alam niyo ang problema sa mga taong nagsasabi ng cover up? Ibig sabihin, wala silang ebidensya. I suspect a major cover up. Wow, conspiracy theory. For a dark episode has been underway in the past 4 months. Okay. If this is truly what occurred, the delay in seeking medical help could constitute criminal negligence or obstruction of emergency care bordering on involuntary manslaughter. Ayun, yun tayo eh. Ang sinasabi ni Bobby Tiglao, ang pumatay daw kay Paulo Tantoco ay hindi yung overdose, kung hindi yung pagpigil na tumawag ng doktor, na ang sinasabi niya, according to what he is implying, ay kasalanan ni FL Lisa Marcos. Kung totoo ang kwento ni Bobby Tiglao, bakit biglang naging obligasyon ni FL na alagaan si Paulo Tantoco? Andun yung asawa. Sa ginagawang ito ni Bobby Tiglao, sino ang nagmumukhang masama? Si FL o yung asawa? Napakawalang ya mo, Bobby Tiglao.